Actually, sinut ko yung pag-alis ko sa Buenaventura Mansion. Lumipat muna ako sa bahay ng mga Aguirre. Kasi umampi ako kila Eloisa for bait-baitan purposes. Pero babait ka din ba eventually kay Eloisa talaga? Mabait talaga ako sa kanya. Actually, mabait yung character ko dito. So, surprising. Surprise nga ako. So, for a change naman siguro, hindi ako kontrabida. Ang main reason ba kung bakit tinanggap mo siya dahil hindi siya sin kontrabida lang? Mas Hindi naman. complex, oo. Ano naman, kahit naman anong ibigay sa akin, basta kaya kong gawin, ano naman, tinatanggap ko naman. Konti lang naman yung limitations ko. Pero kahit anong klaseng role naman, tinatanggap ko. Ayan. Pero paano sa tingin mo naging relatable si Gigi? Sa akin, Sa'yo. hindi na ako maarte, no? Parehong-pareho kami ng ugali. As in, maingay, makulit. Pero lang yung part na medyo syunga-syunga siya. Hindi ako ganon. Syunga-syungahan, I like doing that in real life. Pero si Gigi may pagka mali-mali ng konti. Ganon. Ito ba, ang malaking kinaibahan ba nito ay naisahan si Gigi in terms of sa love life and then ikaw, hindi ka malulusutan in real life? Ano ka? Parehong-pareho nga na eksena, no? Parehong-pareho. Kung ano yung mga naranasan ni Gigi sa love, naranasan ko rin yon. Ayan. Kamusta naman katrabaho ang iyong mga sisters-in-law? Sobrang sabi ko, may time nga na lumabas kami, tapos nag-thank you ako sa kanila. Sabi ko, I'm so happy kay Ana, kay Kat, na sa totoo lang, sabi ko nga, happy na ako sa mga friends ko, hindi ko kailangan ng bagong friends. Pero masaya ako na nagkaroon talaga ako ng mga bagong kaibigan. Speaking of friends, kamusta naman ang feeling na ngayon ikatrabaho mo na ulit si Heart at nililigtas-ligtas mo na lang siya sa Excel? Hindi ba? Masaya, syempre, dahil hindi ko na kailangan ng bonding sa kanya dahil matagal na kaming magkaibigan. So, hindi na mahirap for us na mag-communicate sa eksena. Nagkakaroon pa ba kayo ng time lumabas ni Heart kasama si Lovey, yung Legacy Girls? Oo naman, madalas naman mag-invite tong si Heart sa bahay niya. Ang problema lang kay Heart biglaan mag-invite. Biglang, punta ka sa bahay, may food. Parang, agad may buhay ako, girl. Yung mga ganon. Pero kapag ka, naplano ng mas maaga, ayun, madalas siya mangyari. Alam natin na marami ka pang ibang pinagkakabisihan. Like, nag-aareglo ka pa rin ba ng music? Lately, no. Minsan-minsan, pero medyo tamad na ako. Nag-switch ako sa ibang mga bagay. Anong mga bagong interest mo ngayon? Cooking. Trip ko mag-cooking. Trip ko magka-cooking show. Parang feeling kong galing-galing ko. Tapos, painting minsan pag wala magawa. Mga ganon. May specialty ka na ba sa iyong mga lutuin? Well, I'm very, very creative pagdating sa So, kung may dish ka, gagawin ko yun ng sarili kong style lagi. Yung ganon. Ayoko ng pareho. Baga may makikita ko magandang recipe sa internet. Dadagdagan ko ng sarili kong style yung ganon. So, yun ang kakaiba sa mga ginagawa ko. In terms of painting, kasi ang daming outlet ng iyong creativity. Anong genre ka naman? Sa painting? Ewan ko, sabi nila darkness daw, pero hindi naman. Ewan ko. Nararamdaman doon nila yung sadness, yung ganon. Pero mahilig kasi ako sa mag-isa lang na tao, tapos parang mahilig ako sa mga trails. So para sa kanila daw, sadness daw yung di naman. Baka dahil opposite mo in real life. Happy ka naman. Happy naman talaga ako. Pero usually nga kasi siguro kapag ka nagpe-paint or gumagawa ng music, lagi siya inspired by sadness or boredom or frustrations. So siguro dun siya lumalabas. Pero hindi ibig sabihin na ganong klase akong tao. Kasi pag masaya ako, ine-enjoy ko lang yung feeling. Hindi naman ako, saya ako makapag-paint nga. Ba't ka magagawin yun, di ba? Siyempre magpe-paint ka para makalimot, ganyan. Ayan. Sobrang diverse na nung skill set mo. Ang dami mong ginagawa, ang dami mo na na-portray na role. Meron ka pa bang gustong ma-portray in the future? Magandang babae. Hindi ko pa kasi nararanasan yun. Haba ng hair. Yung pinag-aagawan ka ng dalawang boys, hindi ka makapili, dami naniligaw sa bintana, yung mga ganyan. Na I don't think mapupunta ever sa akin yung ganong klase role bilang. I really don't know. Feeling yata nila hindi ako ka-in love in real life. So, sasabihin ko pa lang, hindi ba nangyayari in real life? Kaya hindi na binibigay sa pinag-aagawan ako. rules. So, hindi naman mangyayari yun sa akin. Kasi hindi naman ako magpapaasa ng dalawang tao at the same time. Parang hindi yata gawain naman ng babae yun. You only choose one. ba't marami inuubo? Kasi yung may iba dyan na ganon. Ano nga ulit yun? Ayan, balik tayo ulit sa magkano ba ang pag-ibig. Para sa'yo, mabibili ba ang pag-ibig? Hindi. Sabi ni Miss Ellie, it comes with a price, kahit hindi pera. Anong price? Mabibili mo yung tao, I guess.
yung puso niya, yung utak niya, I don't think so. Walang presyo ang kahit na anong klase ng emosyon para sa akin. Kaya so, kaligayahan man yan o sadness. Bakit pag sadness ba, mabibili mo ba yung kaligayahan? Hindi. Pwede kang bumili ng malaking bahay, pwede kang tumira doon, pero malungkot ka pa rin. Pwede kang bumili ng lollipop, masaya naman pag may hawak ng lollipop, pero pag uubusin ng lollipop, sad ka pa rin. So, wala kang pwedeng bilhin, kundi pagkain. Oh, ang ganda. Or speaking of Ma'am Celia, do you think in the future merong possibility na mahanay ka sa role na ginagampanan niya o ikaw ang maging future Celia Rodriguez? Ayoko. Mukhang magkasundo kayo. Nag-iisa lang si Celia Rodriguez. So, walang future Celia Rodriguez. Siya lang yon. Napansin namin, wala nang press con, magkasundo kayong dalawa. Ano yung sa tingin mo yung pinagkatulad nyo o saan kayo nag-jive? Saan kayo Well, nagkasundo? magkasama kasi kami sa Darna. So, huling-huli ko yung ugali niya. Huling-huli niya rin yung ugali ko. So, takot sa akin yun, Tita Celia. Lahat takot sa kanya, pero siya ang takot sa akin. Ano pa ang dapat naming abangan kay Gigi? Mga development sa kanyang character? I really don't know. Kasi sa totoo lang, hindi ko nga alam, bigla-biglaan na lang kung ano na lang nangyayari sa akin dito eh. Ngayon nga lang ako napagtripan ng ganito sa show. Parang, mamaya-maya naka-fading suit na naglulunduran, mamaya-maya nagka-diarrhea naman siya. Yung parang, guys, di ba dramatic actress yung pinasok ko? Ba't ganito yung mga pinaggagawa ko? Pero enjoy naman siya kasi carry naman daw. Pero, tingnan natin next time kung ano pang pwedeng mangyari sa kanya, di ba? Ayan. Okay. Bilang si Alex naman, ano ang payo o ano ang advice mo kay Gigi sa mga pinagdaraanan niya ngayon sa storya? Sana magkaroon siya ng sarili ng desisyon sa buhay. Kasi yun naman ang pinaka-importante na yung mga desisyon natin hindi na i-impluwensya ng mga tao sa paligid natin or ng mga sitwasyon sa buhay natin, di ba? Sana makapag-isip siya ng tama and alamin niya kung sino yung totoo niyang mga kaibigan at maging totoo rin siya sa mga kaibigan niya. Kasi minsan parang bumabalimbing siya dahil sa takot niya eh. So parang ako, syempre personally, hindi ako ganong klaseng tao. So, yun lang naman ang message ko kay Gigi. Ayan. Speaking of messages mo naman sa mga nag-aabang sa'yo sa Afternoon Prime araw-araw. Maraming salamat. Sana abangan niyo palalo kung ano mga pwedeng mangyari. Sana huwag kayong bumitiw dahil sobrang dami pang pwedeng mangyari. Kay Bobby, sabi nga ni Bobby, saan si Eloise ko? Si Bobby yung feeling ko may stiff neck siya dito sa kaka-portray niya ng Bobby. Eloise.